Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos pagbabarilin ang isang pulis na rumisponde sa pang-hold up sa Quezon City. Nilinlang siya ng mismong hold-upper na nagpanggap na saksi habang itinuturo ang direksyong tinakbuhan umano ng tinutugis ng pulis. Napatay rin ang suspect matapos makaganti ang pulis at ang kasama nitong resback. 2 sibilyan din ang nasugatan. At mula po sa Camp Karingal, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Mel Emil Vicky, nakaburol na rito sa Camp Karingal Chapel sa Quezon City si Patrolman Harwin Courtney Baggay. Ang pulis na napatay matapos mabaril ng suspect sa nirespondiyang hold-upan kahapon. Pagkarinig sa putok ng baril, agad na rumisponde ang pulis na ito sa Katipunan Street ng Barangay Commonwealth, Quezon City madaling araw kahapon. Nilapitan siya ng isang lalaki. Sa isa pang CCTV, kitang sinusundan na siya ng lalaki habang paliko pa lang sa isang kanto. Pagharap ng pulis, pinagbabaril siya ng lalaki. Nakaganti pa ang pulis ng putok habang rumesbak ang kanyang kabady. Tinamaan ito ang suspect na bumulagta sa kalsada. Sa kasamaang palad, patay ang pinagbabaril na pulis. Kinilala siyang si Patrolman Harwin Courtney Baggay, 28 anyos na tubong pinukpok kalinga. Tama sa kaliwang balikat na tumagos sa kanyang dibdib ang ikinamatay ni Patrolman Baggay. Ito yung police, pasugod na. Yung may customer kami gumagawa ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer napayuko bigla. Sunod na yung putok ng baril. Pagkatapos ng barilan, ayun nakita namin may nakalundusay na. Tapos yung isang police nakasakay na sa ambulansya. Ayon sa NCRPO, rumispondi ang 2 pulis sa pang-hold up sa isang food cart owner. Wala silang kaalam-alam na ang lalaking lumapit sa pulis na nakita sa CCTV ang mismong hold-upper. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. So doon po sila napalapit. Tapos sabi po sa kanila ng suspect, Sir, doon tumakbo. Okay, tapos itinuro po sila sa direction ng Katipunan Street. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating suspect at pinaputukan po itong ating isang patrolman. Sugatan naman ang food cart owner na hinold up ng lalaki. Gayon din ang isang bystander na tinamaan ng bala. Ang napatay na suspect kinilalang si Rolando Villarete, 33 anyos, na dati nang nakulong para sa mga kasong illegal possession of firearms, alarm scandal at attempted homicide. Lumabas din sa investigasyon na wala siyang kasabwat. Kanina, ibinurol na si Patrolman Baggay sa Camp Karingal Chapel. Lumuwas mula Kalinga ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ama, umuwi pa ang kanyang anak sa Kalinga noong June 7 para sa kasal ng kanyang kapatid. Yun din daw ang huling beses na nagkita sila. Dati raw itong guro at 3 taon pa lang na pulis. 4 years na teacher na siya, pero noong nag-pandemic, yung ginagawa na lang kasi ng mga teacher noon, gumagawa ng modules na pag-isipan niyang maging pulis. Pero alam daw ng kanyang ama na wala itong pinagsisihan sa desisyon ng kanyang anak sa kabila ng nangyari. Siguro may plano si Lord, may plano si God. I love you very much, anak ko. I'm very proud of him. Kung hindi niya ginawa yon, baka marami pang ma-hold up ng mga tao kung hindi napatay yung suspects. Bumisita sa burol sina NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin at si PNP Chief General Nicolas Torre III na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Baggay. Ang kanya namang kabady ginawaran ng medalya ng kagalingan. Talaga nakakalungkot na balita. It's not even a consolation na nakapatay sa kanya. It's not a consolation. Tayo nalulungkot pero we celebrate his heroism. Talagang yan ang inalay ang buhay para sa serbisyo, para sa iba. Ayon kay Torre, i-review nila ang kanilang procedure sa pagresponde. May SOPs naman na existing regarding the use of armored vests during police operations. So i-revisit lang natin yun, titingnan lang natin para at least mamitigate naman ang danger sa ating mga tauhan. Vicky, bukas ng umaga ay ibabiyahe patungong Kalinga ang labi nitong si Patrolman Baggay. Kanina naman ay nagbigay ng financial assistance ang PNP sa kanyang pamilya at sisiguruhin na ibibigay daw lahat nitong kailangan ng tulong at suporta. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.